Sa kapapasok lamang po na balita, negosyanteng si Atong ang kakasuhan ng mga kaanak ng missing sabungero sa Department of Justice. Inihain na ngayon sa Department of Justice ang mga reklamong murder at serious illegal detention laban sa Filipino businessman at gaming tycoon na si Atong Ang. At iba pang itinuturong suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ay kinumpirma ni Ryan Bautista, kapatid ng nawawalang sabungero na si Michael Bautista, sa pagdulog ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa DOJ ngayong umaga. Bukod sa mga kaanak, dumulog din sa DOJ ngayong umaga ang whistleblower na si Julie Polydongan o Alice Tutoy. Wala pang kumpirmasyon sa ngayon mula sa DOJ at PNP kung formal nang nahihain ng mga nasabing reklamo. At yan ang balitang kumpirmado. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya. Wala akong kinatakutan sa kanila. Kung bulag na buong pamilya ko, papatay niya. Opisyal nang nagsampa ng complaint affidavit ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa National Police Commission. Unang sinampahan ng reklamo, ang 12 pulis na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sina Colonel Jack Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Mark Almdilla at siyang pang non-commissioned officers. Hindi pa kabilang dyan ang nasa 30 inactive na mga pulis tulad daw ni retired Lieutenant General Jonel Ostomo. Ayon kay Patidongan, ang mga pulis na ito ang mga berdugo na mga dinukot na sabungero. Sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa, ayon pa kay Patidongan, si LT Cole Orapa ang team leader na tumatanggap ng 2 na milyong piso buwan-buwan mula sa gambling tycoon na si Atong Ang. Si Cole Malinaw naman ang dating CIDG Calabarzon chief na siyang nagpaaresto sa kanila noong 2023. Yan si Colonel Malinaw, siya ang hepe ng CIGD noon sa Region 4A. Nung nired ako, kinuha lahat yung silpong ko na 12. Kasama yung cap, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, babait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis. Bukod sa mga sinampahang polis, inilahad din ni Patidongan ang ilan pang involved umano na high-profile personalities, tulad ni ex-Talisay Vice Mayor Charlie Nat Anawan at incumbent PCSO Chairman Felix Reyes. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan, hindi pa nila nababasa ang isinumiting complaint affidavit ni Patidongan. Oras na maproseso ito, bibigyan daw ng summons sa mga kinasuhang pulis para depensahan ang kanilang sarili. Pero paninigurado ni Calinisan, nagsisimula na ang paggulong ng ustisya para sa mga missing sabungero. Involved na mga pulis na nagsasagawa ng mga operasyon na ito. Okay. So malinaw naman na siya ay malakas ang loob sa pagpapakita ng kanyang muka. Sa ngayon, meron bang eksaktong dahilan kung bakit nagdesisyon na siyang magpakita ng muka? Kanina, first public appearance niya ito. Kanina, sinundan natin siya mula doon sa kanyang pag-appear sa isang press con. Kasama yung mga pamilya ng mga biktima sa UP Diliman hanggang doon sa Napolcom. Ang sabi niya ay wala na rin siyang pakialam dahil lumalabas na rin daw naman yung kanyang mga litrato sa internet. At sabi niya bahala na raw ang media kung ipapakita na raw ang kanyang muka o hindi. Pero ngayon nga, siguro pinagkaiba nito, ngayon kasi nakapagsampa na siya ng kanyang isang official complaint affidavit sa Napolcom at hindi na lang mula sa mga interview doon sa media, so ito yung nakikita kong pinakamalaking difference sa mga naging statement ni Patidongan ngayon. Pero ayun nga, ayun yung sabi niya kanina na ready na raw siyang ipakita yung kanyang muka at wala na raw siyang pakialam kung makikita ito ng mga tao sa social media. Mga buto ng tao na tagpuan sa Taal Lake, pinaniniwala ang nawawalang sabungero, nagsasagawa na ng DNA test, isa ba itong mass execution, luhaan ang mga pamilya habang inihahayag ng lawa ang kilabot na nakatago sa loob ng maraming taon, ang katotohanan ay mas madilim kaysa sa naisip ng sinuman. Natagpuan ang mga buto sa lawa ng Taal, kinumpirma ng mga awtoridad ang labi ng mga tao ay maaaring pag-aari ng nawawalang sabungero, nagsasagawa na ang pagsusulit ng DNA.
Nakatuklas ang mga diver sa ilalim ng mababaw na lawa at ngayon ay naghihintay ang mga pamilya sa matinding paghihirap habang naghahabulan ang mga forensic team na kilalanin ang mga biktima. Ito na kaya ang pambihirang tagumpay sa pinakanakapangingilabot na kaso ng pagkawala ng tao sa bansa. Sa isang nakakapanabik na update sa isa sa pinakamisteryoso at nakakasakit na mga kaso ng krimen sa Pilipinas, kinumpirma ng mga awtoridad ang pagkatuklas ng mga labi ng tao sa ilalim ng Taal Lake, mga labi na pinaniniwalaang konektado sa dosenang mga sabungero, cockfighters, na nawala ng walang bakas sa pagitan ng taong 2021 at taong 2022. Ang Philippine National Police, PNP, at Department of Justice, DOJ, ay naglunsad na ng full-scale DNA testing sa mga buto upang matukoy kung tumutugma sila sa alinman sa 34 na kumpirmadong nawawalang sabungero, na ang mga pagkawala ay nagdulot ng galit sa buong bansa at mga teorya ng pagsasabuatan. Mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang mga butong ito ay maaaring pag-aari ng mga nawawalang sabungero, sabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla. Ang pagsusuri sa DNA ay kasalukuyang isinasagawa. Paano ginawa ang pagtuklas? Ang pag-recover ay nangyari pagkatapos ng isang whistleblower na tumukoy ng mga partikular na coordinate sa Taal Lake kung saan di umano'y itinapon ang mga bangkay, mga claim na sa una ay ibinasura bilang mga chismis, hanggang sa nahanap ng mga diver ang aktwal na mga labi ng kalansay, ang ilan ay nakagapos pa rin sa wire o nakatago ang mga labi. Kami ay nabigla sa aming nakita, sabi ng isang maninisid, na nagsasalita sa ilalim ng hindi nagpapakilala, hindi ito mga buto ng hayop, malinaw na tao sila. Bilang karagdagan sa mga buto, nakahanap din ang mga diver ng mga fragment ng damit, sapatos, at maging ang mga personal na item na maaaring makatulong sa pagkilala. Isinasagawa ang operasyon sa tulong ng teknolohiya ng Japanese sonar mapping, na nagbigay daan sa mga forensic team na mahanap ang mga malalalim na parte at mga trench sa ilalim ng dagat na maaaring maglaman ng mas maraming labi. Mga pamilyang luhaan, naghihintay ng mga sagot, ang balita ay nagbalik sa kalungkutan at pagkabalisa sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, na naghintay ng mahigit 2 taon para sa anumang update sa kanilang mga mahal sa buhay. Naging emosyonal ang mga eksena sa labas ng DOJ, na may mga pamilyang may hawak na mga larawan, kandila, at placard na nagbabasa ng kahit buto na lang, maibalik lang, kahit buto lang, pakibalik sila. Nanalangin kami na buhay pa sila, ngunit nanalangin din kami para sa kapayapaan, sabi ng asawa ng isang biktima. Ngayon, gusto lang naming malaman ng sigurado. Nagsisimula ang pagsusuri sa DNA. Ang PNP Crime Laboratory ay nagsasagawa na ngayon ng mga pagsusuri sa paghahambing ng DNA sa pagitan ng mga narecover na labi at ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Sinasabi ng mga opisyal na maaaring tumagal ng mga linggo bago ilabas ang mga resulta dahil sa pagkasira ng buto at mga limitadong mapagkukunan sa mga forensic lab. Itinutugma namin ang bawat solong fragment na magagawa namin, sabi ng lead forensic pathologist, utang namin sa mga pamilyang ito ang katotohanan. Tumutulong na rin ngayon ang National Bureau of Investigation, NBI, sa investigasyon, sinusuri ang mga naunang lead at mga pahayag ng saksi na maaaring nauugnay sa lokasyon ng mga labi. Isa ba itong mass execution? Ang pagtuklas ay muling nagbukas ng nakakatakot na posibilidad na ang mga sabungero ay pinaslang ng maramihan, ang kanilang mga katawan ay itinapon upang maalis ang mga saksi sa isang operasyon ng ilegal na pagsusugal na nakatali sa mga sindikato ng isabang. Dati nang sinabi ng isang dating insider na maraming biktima ang binigti, iginapos, at itinapon sa lawa ng magdamag, tinulungan ng mga tiwaling opisyal at tagaloob. Ito ay hindi random, sabi ng isang source na malapit sa kaso. Ito ay kalkulado, organisado. Ang nakagigimbal na testimonya ng whistleblower, na sa simula ay ibinasura bilang kahindek-hindek, ngayon ay lumilitaw na naayon sa mga natuklasang forensic, lalo na ang mga nakagapos na buto at nakazip na labi. Pamahalaan sa panggigipit. Habang ang pagtuklas ay nakakakuha ng traksayon ng media, ang gobyerno ng Pilipinas ay nahaharap ngayon sa panibagong presyon upang dalhin ang mga responsable sa hustisya. Ang mga senador ay nananawagan para sa isang pagsisiyasat sa Senado,
habang ang mga organisasyon ng karapatang pantao ay humihiling ng paglikha ng isang espesyal na task force upang imbestigahan kung ano ang tinatawag ngayon ng marami na isang mass atrocity. Ito ay mga ama, mga kapatid, mga asawang lalaki, sabi ng isang mambabatas. At itinuring silang parang basura. Maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hinimok na maglabas ng pahayag o mag-utos ng isang independenteng pagsisiyasat upang matiyak na maibubunyag ang buong katotohanan. Ang reaksyon ng publiko, galit, simpatsya, at takot. Ito ang nangyayari kapag ang krimen at katahimikan ay magkasama. Bakit ang tagal nilang mahanap? Ang mga pamilyang ito ay karapat-dapat sa pagsasara at hustisya. Marami rin ang nagtatanong kung mas maraming bangkay ang nakatago sa ilalim ng lawa, at kung ang mga tunay na mastermind ay mapapangalanan. Ano ang susunod na mangyayari? Habang nagpapatuloy ang mga pagsusuri sa DNA, sinabi ng mga opisyal mas maraming operasyon sa Davao ang naka-schedule sa mga darating na linggo. Naniniwala silang mas maraming labi ang maaaring matuklasan sa mga katabing bahagi ng lawa. Samantala, ang mga pamilya ay naghihintay, at ang bansa ay nanunood, dahil ang dati ay hindi nalutas na misteryo ay nagiging isang totoong buhay na horror story na sa wakas ay nalalantad. Pangwakas na kaisipan, katarungan mula sa kalaliman. Sa loob ng maraming taon, ang Taal Lake ay nagtataglay ng isang kaila-hilakbot na lihim. Ngayon, piraso sa piraso, buto sa buto, ang sikretong iyon ay lumalabas. Maaaring hindi na magsalita ang mga sabungero, ngunit ang kanilang mga labi, ay nagsasabi ng totoo, at ang kanilang mga pamilya ay handang lumaban hanggang sa wakas. Manatili lamang po nakaantabay sa channel na ito para sa iba pang updates. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin. Salamat po.